Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies for you ngayong July to December 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, so let's see. Libra. July to December, second half ng 2025. What's coming? What are the energies? Discomfort, nako. Maaring merong challenge for you. Ano to ito yung time na maaring meron kang i-reassess sa situation mo. Kung ano na yung hindi nagwo-work para sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka na okay dyan or hindi ka na masaya, hindi na komportable, ganun. You also have the 9th house, so it's time to explore. Ayan, galaw-galaw daw, labas-labas. The 9th house is also about travel opportunities, or opportunity na makapag-work sa ibang bansa, or mag-explore, to learn something new. So, if you are feeling stuck, Libra, ngayong second half ng 2025, you will explore something. Maaari ikaw ay aalis sa iyong comfort zone kasi hindi na siya comfortable para sa iyo. You have the 8th house, which is about transformation, endings, new beginnings. Meron kang mga ina-explore about yourself, or mga gusto pang malaman na kakayanan mo. 8th house is also about other people's money. So, yung iba sa inyo, maaring kayo ay magte-take out ng loan. So, meron kayong importanteng loan na kukunin or makukuha ngayong second half ng 2025. Yung iba sa inyo, maaaring magsisimula ng isang investment, negosyo. Yung iba, ang investment ay pag-aaral. So, pwedeng meron kayong aaralin, pwedeng short courses, or crash courses, no? Yung parang madalian lang. At ito ay makakatulong sa inyo para ma-develop nyo yung skills nyo at eventually, no, magbigay sa inyo ng source of income. Some of you, when it comes to your spiritual beliefs, may nagbabago. Maaring yung dati nyong pinaniniwalaan or belief system ninyo ay hindi na kayo nagre-resonate doon kasi based sa mga experiences ninyo, may mga natuklasan kayo na it doesn't make any sense, no? So ngayon, nandun ka sa path na naghahanap ka ng sagot sa mga katanungan mo when it comes to your spiritual path or yung belief system mo. You have the 4 of Swords. So this is about rest, recovery. So some of you, maaring kayo ay magbabakasyon para makapagpahinga. Or this is about healing as well kung kayo nagkaroon ng physical na issues. Itong healing kasi hindi lang sa physical yan, no? This can be emotional or mental. So, maaring yung iba sa inyo, may mga iniiwasan munang gawin or isipin or mga tao na iniiwasan nyo na makausap, makasama, makita kasi maaring sila ay nagte-trigger ng stress sa inyo. Oo. You have the 6 of Wands. So, this is about triumph, no? This is glory. Ibig sabihin, kayo ay may isi-celebrate na winning, no? So, pwedeng kayo ay nanalo sa isang contest, or may na-achieve kayo na goal. This is also about popularity. So, yung iba sa inyo, maaring kayo ay sisikat, or kung sikat na kayo, mas lalo pa kayong sisikat. Maaring mas dadami yung followers ninyo, mas maraming makakakilala sa inyo. You have the 9 of Wands. So, some of you, maaring makakaranas ng pagod, stress, dahil na rin sa dami ng ginagawa ninyo. So, kumbaga, pag inisip mo, this can be a good problem, no? Kasi, ibig sabihin nun, may mga blessings, yun nga lang, may nagiging kapalit sa'yo. So, kaya, this is also the time na maging maingat ka rin sa kalusugan mo, alagaan mo yung health mo, make healthy choices pagdating sa fitness, sa pagkain, 'di ba? You have the Queen of Wands. So this is being creative. So meron kayong mga creative pursuits, mga creative na mga
plans or ideas na isa sa katuparan mo ngayong second half ng 2025. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong mga passion projects na gagawin. Dahil na-realize nyo na yun pala yung gusto nyo sa buhay, yun pala yung interest ninyo. Ngayon you are exploring yung mga possibilities dyan, no? Yung mga pwedeng mangyari. Yung iba sa inyo ay also see leadership role, no? So yung iba sa inyo may mapopromote sa trabaho or makaka-receive ng incentive, awards, rewards, tataas yung sweldo, tataas yung income ninyo, mas marami kayong mga nagfo-follow sa inyo or nagsusuporta sa inyo. You have the moon, so this is about your dreams. Maaring ngayong second half ng 2025, mas madalas kayong managinip, no? So pay attention sa mga dreams ninyo kasi maaring ito ay nagbibigay ng signs or simbolo, signos, ganyan. Pagdating sa path na dapat ninyong tahakin or pwedeng mga sagot sa tanong ninyo. Halimbawa, meron kayong decision making na gagawin. Tapos sa panaginip nyo, ipapakita doon kung ano yung mas makakabuti para sa inyo. Yung iba naman, this can be your instinct, your intuition, mas lalo mong i-develop yan. Maaring yung iba sa inyo magiging interesado lalo sa astrology, tarot. Pwedeng kayo ay mag-create rin ng sarili ninyong YouTube channel, no? To also help others makapag-read dahil na-realize ninyo na meron kayong gift doon, no? So let's see the money, career, finances. You have the 8 of Pentacles. So, maganda kasi tuloy-tuloy yung trabaho, tuloy-tuloy yung pasok ng pera. Definitely meron ditong pag-aaral, no? Can be a short course or pwede rin namang sa traditional na school. But definitely, whatever, kung ano man yung pinaghihirapan mo, ine-effortan mo, you will reap the rewards, no? Makukuha mo yung rewards nung trinabaho mo. Okay, let's see what else. You have the Hierophant. So, some of you, Libra, meron kayong katungkulan sa school, sa trabaho. You can be a teacher, coach. Yung, kumbaga kayo yung source ng information, kayo yung source ng skill, ganon, to share the knowledge sa ibang tao. And also, maari ring I see a contract signing. So, maaring meron kayong pipirmahang kontrata related sa negosyo, sa trabaho. This can be a collaboration or yung mga nagko-collab, lalo na kung ikaw ay social media influencer or content creator. So, pagdating sa love life, you have the Fool and the 9 of Cups. Okay. So, if you are single, I see na meron ditong person na darating sa buhay mo na magte-take ka ng risk sa person na to. Maaring itong person na to sa una parang ayaw mo, but eventually, itong person na to mapapatunayan niya na mahal ka talaga niya or maganda yung intentions niya sa'yo. So, maaring yun yung isa sa reason para pumasok ka sa relationship. Yung iba naman, meron kayong bagong experience ng person mo kung kayo ay in a relationship right now. So, maaring kayo ay magta-travel together, meron kayong i-achieve na goal na matagal nilang gustong ma-achieve pero hindi nyo nagagawa, no? So, ngayon magagawa nyo na finally. So, it's like a new experience na pagsasamahan yung dalawa. O, diba? Ang saya. Let's see what else. You will be shown the way. O, ayan, ililid ka doon sa path na makakabuti sa'yo. That is your transformation also. Yung iba, itong you will be shown the way, related din ito sa inyong paniniwala, pananampalataya, sa belief system ninyo, sa inyong spirituality. Oh my God, ang ganda oh. You are on the road to success. Sa success, yes. You are on the road to success, Libra. Heartache over what you no longer have. Okay. So, maaring may bagay na tatanggalin sa'yo, alisin sa buhay mo. Hindi dahil para pahirapan ka, but actually, it's part of your transformation. May mga bagay talaga na kailangang alisin sa buhay natin dahil doon tayo mag-grow.
Okay? Whatever this is, relationship, career, or whatever na mahalaga sa'yo nung una, but you will realize na, kaya pala yon tinanggal kasi hindi na talaga yon makakabuti para sa'yo. You are also someone who's very goal-oriented, so lahat ng mga goals mo, kung talagang seseryosohin mo, maa-achieve mo talaga yan ngayong second half ng 2025. Slay them all, o dragons. So, malakas ang loob mo actually, no? You can do a lot of things na yung determination mo, lakas ng loob mo, yan yung magdadala sa'yo sa success. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.